Ikaw, Jamel, um, balang araw ba iiwan mo din si Kalinga Prab? Grabing tanungan naman. Para sa akin po, hindi ko po gagawin yung kasi nakakahiya naman po, like, ikaw na yung pinag-aral, ikaw na yung pinatuloy sa bahay nila, binigyan ka ng pagmamahal na gusto mo, ikaw pa yung may balak na iwan sila na parang wala nangyari, ganyan. Okay, mga kalingap, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Sana po kayo dako ng mundo naroon. Ako po muli ang inyong lingkod, Maestro 21 TV, at sa ating pong video ngayong araw na ito, tayo muli po ay magbibigay ng ating panibagong reaksyon, komento, kuro-kuro, opinion tungkol nga po dito sa nagaganap sa ating paligid o sa ating loob ng YouTube. Okay? So ito nga po yung pangyayari kung saan po ay itong si Dave ni Tekram ay umalis po sa kanyang poder at ito po ay inahalin tulad din po sa kalagayan po ni Jimel po naman ng Kalingap. So alam po natin mga Kalingap na itong dalawang batang ito ay magkapareho po sila ng sitwasyon. Hindi po tayo magkukumpara po rito mga Kalingap, pero ito ang reaction po natin na ito ay base po doon sa interview po ni Kalingap Ian Ramirez. Okay? So talaga naman pong masasabi po natin na ibang-iba na po itong si Batang Jimel na atin pong kinagiliwan noong panahon. Okay? Siya na po ay 3 taon na pong pumipisan at kinukupkup po ni Kalinga Prab sa kanya pong tahanan, at dito napabilib po ang inyo pong lingkod sapagkat napakagaling or ibang-iba na pong itong si Jimel sumagot sa kanila sa mga tanong, at napakatalino pong sumagot itong si Jimel sa mga tanong po ni Ian Ramirez. At isa nga po dito, ang katanungan po ay kung sakali, kagaya po ng pangyayari po kay Dave, kay Dave po ni Tekram, kung sakali ba ay iiwanan din ba ni Jimel ang mga taong kumupkup po sa kanya gaya po ni Kalinga Prab, o ang buong Kalingap. So yan po yung ating pinakapaksa sa araw na ito mga Kalingap. Pero bago po yan, tayo muna po ay magbibigay po guys sa ama at founder po ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang. At tangkilikin po natin Ate Edna Vlog, Kalingap Prab, Kalingap Dan. At syempre, kung bagong silip lang po kayo o bagong dating lang po kayo dito sa munting channel na ito, sana po ay inyo rin pong tangkilikin sa pamamagitan po ng pagbibigay nyo po ng like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell. At nang sa ganun tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Likewise, may shout out din po sa ating mga kasamahan po dyan sa Karepa Kalingap Reactor Partners. Sa pumuno po yan ng ating butihing Presidente Javier De Leon aka Berador. Okay? So, bago po tayo magpatuloy, sabay-sabay nga muna natin panuorin ang isang maikling video clip po na ating kinuha po kay Ian Ramirez Vlog. At dito po tayo magbabase ng ating komento, kuro-kuro, opinion at reaction. Okay, panurin po natin mga Kalingap. Po mga Kalingap, si Jimel is ampon din ni Kalinga Prab, anak na po ito ni Kalinga Prab. Si Jimel, anong masabi mo Jimel na si Kalinga Prab ay kinuha ka bilang ka na din niya, parang anak ka na din niya ni Kalinga Prab? Thankful po ako ngayon kasi kinuha po nila ako kasi like noon, hirap kami makakapag-aral po sa Paracali po na kinukulang sa financial po. Yan. Thankful po ako ngayon kasi nakakapag-aral po ako sa private school po. Yan. Tsaka napupukusan ko na rin po yung pag-aaral ko po. And masaya ka naman. Masaya ka naman kay Kalinga Prab. Ako masaya po. Kumusta naman si Kalinga Prab bilang ama mo ngayon sa buhay mo? Si Kuya Rab po is mabait po talaga si Kuya Rab. Like, natutugan na niya yung mga pangangailangan ko po. Like, kahit hindi ako magsabi, tatanungin niya ako kung may kailangan niya ako, bibilan niya ako ng ganyan. Like, yung mga damit po, yung mga kailangan ko sa bahay, sa school.
Kumbaga, ano siya, good provider. Opo, good. Pero anong tawag mo kay Kalinga Prab? Kuya Rab. Kuya Rab pa din. Pero siya yung, sa totoo lang, siya yung tumatayong ama mo. Oo. Siya talaga yung tumatayong ama mo. Hindi ka ba maninibago, Jimmy, pag tinawag mo siyang daddy, parang gano'n? Halimbawa, dumating yung time na Oo. si Kuya Rab mo, okay lang ba nga, Nel, tawagin mo akong daddy. Jamal, Pero tawag may mo. pagka-guilty rin po kasi hindi po ako sanay ng daddy, ganyan. Like, hindi po ako nun, tawag ko lang po talaga kay Papa dati, Papa lang yun po. Papa lang din. Papa Rab. Papa Rab. Pero ikaw ba nakikita mo minsan sa sarili mo na sa future na minsan tawagin mo si Kuya Rab mo na ang papa, ganyan? Opo, kasi like, siya na yung siya na yung like parang ama ko na po ngayon. Father figure, parang gano'n. Siya yung father figure mo, siya yung tinitingnan mo bilang ama, no? Opo. Si Jack, kumusta naman si Jack bilang tumatayong mong ina? Okay naman po, binibigyan niya po ako ng mga advice, tinutulungan niya ako sa mga homework ko po, yung mga hindi ko naiintindihan ng mga homework, like nahirapan ako. Tinutulungan niya po ako doon, tapos yung sa school din po, siya na yung kaasikaso po pag wala si Kuya Rab, kasi si Kuya Rab po kasi laging busy po sa pagbabalik. Grabe. Strict ba sila? Po? Strict ba sila? Ay, hindi naman po. Basta magpapaalam ka po kasi minsan pag hindi ka napaalam na alis ka na lang, syempre masasabihan ka rin naman po. Ay, Pero- alam ko naman po yun. Nagkaroon ng times na nagalitan ka na ni Kalinga Prab at ni Jack. Ay, nagkaroon na rin po. Like, Pero nagtampo ka? Hindi po. Okay. Kasi alam ko naman po yung nagawa kong mali. Okay. Ba't ka ginalitan dati? Oo. Like yung like, pag nagbabike po ako na madaling araw, di ako di ako minsan nagpapaalam. Biglaan po kasi minsan yung mga kaibigan ko nag-aaya sa akin. Alam ko naman po na minsan nag-aalala rin po sila baka may mangyari sa akin na masama. Yun, kaya alam ko naman po na mali rin po yung ginawa ko. Grabe, no? Nakakatuwa, bro. Yan. Oo, bro. Nakakatuwa si Jemel, no? Nakakatuwa nga eh. Hindi na siya katulad na dati na bata talaga, nakikita mo ngayon na nag-mature. Mature. Nag-mature si Jemel na sa kanyang isip, sa kanyang wisdom, sa kanyang pananaw sa buhay, bro, no? Maganda rin kasi bro yung school nila. Na pinapasukan kila David. Opo. Maganda, may marami ka natutunan doon. Opo. Tapos, like, Christian din po siya. Oh, when it comes to relationship, pahit ba sila let's say, halimbawa, as young as yours ngayon, parang ganun. Pinapayagan ka ba mag-girlfriend o gagawa, parang ganun? Or meron ba silang, dapat at a certain age ka pwedeng mag-girlfriend, mga ganun? Bawal po kasi na like sa akin din po hindi ko po iniintindi yung mga jowa ng yan, like nakapokus po ako doon sa pag-aaral ko po. Ikaw, Jemel, balang araw ba iiwan mo din si Kalinga Prab? Grabe yung tanungan nyo. Para sa akin po hindi ko po gagawin yung kasi nakakahiya naman po, like ikaw na yung pinag-aral, ikaw na yung pinatuloy sa bahay nila, binigyan ka ng pagmamahal na gusto mo, like ikaw pa yung may balak na iwan sila na parang wala nangyari, ganyan. Talagang hindi yan pumasok sa isip mo? Hindi po yun pumasok sa isip ko po, like po. Tinuturing ko na po silang na tunay na magulang ko po. And mahal na mahal mo sila. Mahal naman. Kumbaga, yung pagtingin mo kay Kalinga Prab and kay Jack is parang tunay na talaga na ina. Opo. Ama. Wala nang magbabago ng isip mo. Kunyari, may mag-offer sa'yo na mayaman na kukunin ka namin, umalis ka na dyan ka na Kuya Rab mo, kami nang bahala sa'yo. Ay, hindi ko po yung gagawin kasi kontento na po ako kung anong meron ako ngayon. Yan. Tsaka free naman po ako na pumunta kila mama, kila papa, like bumisita po. Yan. Tsaka hindi ko naman po yung gagawin na pagpapalit ko po yung saya ko yung tao po. Tao na ako lang Opo. sa'yo, no? Okay, napakaganda po mga kalinga pa. Okay, napakaganda po yung mga sinabi, napaka-mature at napakatalino na pong sumagot po itong si ano pangalan? Itong si Jemel mga kalinga pa. Okay. So dito, very thankful. Sa unang bahagi po ng interview mga kalinga pa, very thankful po itong si
Jimel, dahil po siya po ay nabigyan po ng pagkakataon na siya po ay makapag-aral, lalo na po ay at saka makapag-aral po sa private school. So kung totoo ang ibig sabihin po diyan, kung nanatili po siya lamang doon sa dati po niyang tinitirhan, gaya po sa lola po niya o sa magulang po niya, ay malamang po ay hindi po kakayanin po ng kanya pong mga magulang na siya po ay mapaaral doon sa isang private school at Christian school. So dito daw sinasabi, maganda po yung school dahil Christian school at natuturuan po ng tamang asal po itong si Dave. So sabi po niya dyan, very thankful po siya sa kay Kakalingap Rab, kay Jack, dahil itinuring siyang hindi iba kumbaga. At siya rin po ay nagmamahal, ay mayroon na rin po siyang pagmamahal. Nakasanayan na rin po niya na para bagang ama na rin po niya itong si Kalingap Rab. Okay? So, doon naman po sa katanungan kung siya po ay aalis kung sakasakali daw, lalo na po yung sitwasyon na gaya po ngayon ng sitwasyon po ni Dave po ni Tekram, kung sakasakali daw ba sa pagdating ng panahon ay siya po ba ay aalis sa piling po ng mga taong kumupup po sa kanya. At sabi po niya, hindi po niya yan gagawin. Sana lamang po, sana lamang po sa ganitong edad po ni Jimel ay baka. Lalo na po yung punto ng issue po na sinabi po ni Kalingap Ian, mga Kalingap, na papaano kung mayroon pong mayaman? Di ba yun, ganun din po yung sitwasyon po ni Dave, mga Kalingap? Papaano po kung mayroon pong mayaman na pangangakuan ka ng kung ano-ano? Okay, i-deviate nga natin, mga Kalingap. Kagaya po yung nangyari po kay Dave. Okay, so sinasabi ng pamilya Manalastas, pamilya po ni Tekram, na kaya nga po malakas po ang loob po ni Dave na gawin po ang bagay na ito, na paglisan po sa kanilang poder, ay nang dahil po sa iniisip po niya na siya po ay mayroon naman po siyang fallback. Kung baga, ay mayroon naman pong sasalo kung sakasakali sa kanya, at lalo na po ang mga ito ay ibinibigay po ang lahat po ng kanya pong pangangailangan, gaya po ng pinansyal, at lalo na po yung kanya pong mga kapritso. Okay, dito naman po tayo kay Jimel. Sana lamang po ay hindi dumating sa punto na ganun din po ang mangyayari. So nandiyan po yung kasagutan din po niya, mga Kalingap, na tinatanggap po niya kung sakali man po at naranasan na rin po. Ganyan po talaga, maski sa isang tunay na magulang, mayroon pong pangyayari na ikaw po ay mapagsasabihan, mayroon pong pangyayari na ikaw po ay mapagalitan. Pero siguro mas maganda tayong mga magulang ay kapag pinapagalitan po natin ang ating mga anak, ay malinaw po sa kanila kung bakit natin po sila pinapagalitan. Parang ganyan po ang nangyayari po kay Jimel, mga Kalingap. Siya po ay malinaw po sa kanya na may pagkakamali po siya, kaya po siya ay minsan ay napapagalitan po ng kanyang Kuya Rab. Gaya po yung sinasabi po niya. Pagka siya po ay umaalis, nagbabike ng madaling araw na walang paalam, siyempre, tayong mga magulang ay nag-aalala tayo kung ano na po ang nangyari sa ating mga anak. So, tinatanggap po dito. So, malinaw po kay Jimel, mga Kalingap, na yung pagkakamaling yun ay mayroon pong katumbas o mayroon itong kaakibat na sermon, o pagpapaalala. Okay, so mga kabataan, sana ay intindihin po ito, na kaya po kayo ay pinapagalitan po ng inyong mga magulang, ay ito po ay isang pagpapaalala para po sa inyong kabutihan. Okay, so grateful po dito ni Jimel. Sabi niya, bakit pa po ako maghahanap pa ng iba? Bakit ko sila iiwanan sa ngayon na sitwasyon? Ay pwede naman po akong mamasyal sa aking mga magulang, gaya po ng mama ko sa papa ko, at siyempre yung kay Lola Ligaya na siya rin pong nag-alaga sa kanya doon sa bundok, hindi ba? At kung saan doon po na-discover po ni Kalingap Rab ang batang
si Jimel. Okay. So, sana lamang ay hindi magbago ang maiigi po dito, Jimel. Paghusayan mo, ha? Paghusayan mo ang iyong pag-aaral, samantalahin mo na nandyan pa yung pagtulong nila Kalingap Rab, at siyempre ay dapat tumbasan, bagamat hindi po naman nila ini-require sa iyo, ha? Kung sino yung naramdaman mo na tayo po ay minamahal, dapat po suklian mo rin po ng pagmamahal. Okay? So hindi naman po mahirap po yung gawin, mga kalingap. Tayong mga tao naman, siyempre, kapag nakaramdam po tayo ng pagkikare, pagmamahal po ng isang tao, ay madidevelop din po yung ating pagmamahal. Maski sabihin po natin, hindi po man natin sila kadugo, kung pagmamahal po ang nararamdaman po natin na ibinibigay po ng ating kapwa, siyempre, dapat suklian din po natin. Nararapat lamang po na suklian po natin din ng pagmamahal. Okay? So, sana lamang, ine-expect natin po kay Jimel sa pagdating ng panahon. Itong pahayag niyang ito po ay nakarecord, ha? Nakarecord ito, Jimel, ha? Tatandaan po namin po yung sinabi mo na hindi mo ipagpapalit ang iyong Kuya Rab, kung sino man po ang magsulsul sa inyo. Naalala ko tuloy nung panahon na para bagang si Jimel din po ay sinasabing winawak-wak din, ha? Ito'y lamang po tayo, ha? Balik lang po tayo, balik tanaw lang po tayo, di ba? Ito yung sinasabi na si Jimel din nung panahon ay para bagang parang may grupo din, may mga grupo din na nagwawak-wak po sa kanya. So sana ay natuto na po tayo. Sana ay natuto na po si Jimel sa puntong ito, at pag-ibayuhin po yung pag-aaral at isipin isipin po yung nagawa pong kabutihan ng mga taong pumupup sa iyo. Okay? So hanggang dito na lamang po tayo, mga kalingap. Muli, tangkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rab, at Kalingap Dan. At siyempre, kung bago lang po kayo sa munting channel na ito, sana po inyo rin pong tangkilikin sa pamamagitan po ng pag-like, share, and subscribe. At tuloy, pindutin na rin po ang notification bell, at nang sa ganon, tayo pa rin po ay magsama-sama at magkita-kita sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo, at God bless everyone.